Ay, ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po ba na yung Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po niyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. O, ano naman ngayon? Bilang Kaibigan ko siya. Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porque may kaibigan, ikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito. Okay, interview. Interview. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992 at talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption ay pinafile po namin. Kami po ay nag-file sa Dingback siya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kami ibang na-file po rito, yung sa SUP 44 against former President Aquino. At kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. isang mata na lang po sa kapatid? Kung ano, Alvarez. Pang dito po. Okay na? Okay, interview. Interview. Yung violation ng revised penal code. Ngayon, may nasabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag na anti-graft law. Ano yun exact? I think section 3E. Congressman, pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampapo natin? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadehado sa gobyerno? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yun yun. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification ng fraud? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan. Kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang in-approve ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling, yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0. Gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion. Yung singit, oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po ba na yung respondents dito? Sino exactly po? Pinasasunod. Ito po, si
siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong si Majority Leader, siya yung Majority Whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion. At saka si dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Opo, Sasama sa syempre, reklamo? opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po ginawa din nila eh. So they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din. Opo, Bakit complainant po din kayo po ako. sumali? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ay nag-file sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kami ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino, at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun, di ba? Opo, alam na pala niyang insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Draft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama doon sa Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano yung prayer niyo, sir? O ano yung prayer niyo nangyari? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng permisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang. Anong magiging sagot? Well, karamihan pag wala nang masabi iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga. Diba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Ano talaga yun? Sir, kasi di ba tinagano'n yung timing ng pag-file? Kasi yun nga lang talaga si Sara Duterte. So kaya gano'n yung mga Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, arangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay Lisa? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugante, parang gano'n sa or pag-impeach. diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya silang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue
na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko bang dagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Sir, nakausap nyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni dito sa... Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung response? Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate? Sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa akin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung JA, publicly available po siya pa Check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Okay. Thank you. Thank you. May John Doe. Pati yung mga technical staff. Ilan po lang. Kasi baka sabihin nila sa ulog na naman sila doon sa... Hindi, yan ang magiging depensa nila pag pinatawag sila ng Sabi namin, baka sabihin pang-publicity sa isa na lang namin. Yung papel po. Wala pa si speaker eh. Hintayin na natin si speaker. Hintayin na natin si speaker. Siya yung meeting. Ay, hintayin natin na sa speaker. Speaker ka po, hintayin na. Hintayin na natin si speaker. Live ka ba? Live to. Hello po. Live to. Ayan. Sa Atty. Jimmy. Ayan, dito pa siya. Question. Okay. What will happen if we do not file this? What do you foresee will happen to the Filipino people, to our country, if this case is not filed? Well, kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin ni Atty. Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 39. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisihin. Oh, grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion
wala sa BICAM ilalagyan pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations nito. And the kasama na sa speaker. Sige. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. For ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila, ano yung itsura nito on the ground pag ito explain budget. Ay, well, makikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Isiningit, hindi lamang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may insertions. Kung alam niya, well, then he has to answer for that Anong also. tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po niyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. O, ano naman ngayon? Bilang Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porque may kaibigan, ikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the person of state. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano ang magiging itsura nito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit palagay ko hindi natin mahalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. how about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaction tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung sasalita ka lang, wala ka namang ginawa. Diba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na mag-file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matawag natin karumal-dumal talaga ito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong kapabor po ba sa inyo? Ulan po. Pwede pa Well, sa akin naman, dasal na lang na sana mag-decision on the merits, no, yung mga gobyerno na merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa Ombudsman na patas itong didinggin kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippines. Naniniwala po kami sa Ombudsman. Saan si Atty. Capasio? Very briefly, it's the falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law. Particularly Section 3E, alam na alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019.
Follow up lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang Umulan, dun baka sa pwede Quezon lipat City na tayo RTC? dito. Di po. Umuulan. Nung una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office, pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction na kasi may 3019 na no? 3019 na minabuti na po namin to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction. Last question. Okay. Last question. Wala na? Okay na? Thank you, attorney. Jimmy. Payo kayo baka dumami. So yun na po no, mga kababayan at hintayin na lang natin yung magiging aksyon ng ombudsman. Thank you po and God bless.